Praise the Lord. So mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Pwede po ba nating ngitian sa pamamagitan po ng ating mga mata ang ating katabi? Praise God. So mapagpalang araw din po sa mga nasa kanilang mga tahanan. Sama-sama po tayo magpupuri sa ating Diyos. Sige po, isa pa po nating palakpakan ang ating Panginoon. Pinakamalakas po na palakpak ang ating inalay sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! 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 Tumingin ka, Panginoong Jesus. Hallelujah! Taas mo na lang ang ating kamay patungo sa langit. Isa pa po tayo mag-alay ng ating papuri at pagsamba sa ating Diyos. Ating bubuksan ang ating mga labi. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa araw na ito sapagkat muli kami ay naririto, mga anak mo, kasama-sama magpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat po sa buhay na ito sapagkat ikaw ang dahilan kung bakit po kami nabubuhay ngayon, Panginoon Jesus. Hallelujah! Marapat lamang po na ialay sa iyo ang aming pinakamataas na papuri at pagsamba sa nag-iisang Diyos na buhay. Walang iba kundi ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tanggapin niyo po ang aming pinakamataas at pinakamainam na pagsamba, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Isa pa po natin pinaglalangin si Jesus, ang Panginoon. Jesus
Bisan pa sa oras kong ito ay patuloy, O Diyos, na dumudulog kami, Panginoon, sa iyong harapan upang magbigay, Panginoon, ng mga papuri,
upang magbigay, Panginoon, ng mga pasasalamat na ginawa mo, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Lord, dumaan ang bawat araw, bawat oras, Panginoon, Ikaw ay nandyan upang katugunin, Panginoon, ang aming pong pangailangang pisikal. Hindi mo kami, Panginoon, pinagkulang. Patuloy, O Diyos, na lagi mong sinusuklay, Panginoon, sa amin ang bawat kailangan ng aming pong pisikal na pangatawang ito. Lord, salamat naging sa aming pong mga buhay. Nakita namin, Panginoon, na patuloy mo kami, Panginoon, sinasamahan. Hindi mo kami, Panginoon, hinayaan na dapuan ang anumang uri ng karamdaman. Lord, tunay nga man na napakabuti mo sapagkat patuloy, O Diyos, na binabakuran mo kami, Panginoon, ang iyong pong kabanalan sa aming pong mga buhay. Kahit kami, Panginoon, ay patuloy na nagkukulang, andiyan ka. Patuloy mo kami, Panginoon, iniingatan. Lord, sa oras po ito'y narito kami upang marinig, Panginoon, ang bawat salita mo. Lord, sa aming pong mga buhay, subalit bago kami, Panginoon, dumako doon sa kabanan, tunay naman na dala-dala namin lahat sa lugar na ito. Anumang uri, Panginoon, na nagawa namin, hindi po naging kalugod-lugod sa iyo. Dala po namin lahat, Lord, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng aming pong pagkukulang. Nais po namin ito, Panginoon, isurrender sa iyo. Lord, ang laman po ng aming puso na kung mayroon man ito, Panginoon, na karumihan o kasalanan na natatakot, Panginoon, sa aming pong puso, Lord, tunay Ama, na sinusurrender namin sa iyo ito, Panginoon. Patuloy po kami, Panginoon, bisang pambaguhin, Lord, ang aming pong puso. Lord, nasabi mo, ang puso ito yung templo, yung tahanan. Lord, kaya bisang pa, patuloy, O Diyos, na ibinibigay namin sa iyo ito, Panginoon. Bigyan mo kami ng panibagong puso na tunay ngang puno-puno ng pag-ibig. Puno-puno, Panginoon, ng pangunawa. Lord, salamat sa panibagong kalinisan ng aming puso na tunay ngang karapat-dapat na aming makinig, Panginoon, ng iyong mensahe sa oras pong ito. Lord, sa iyong pong gagamitin bilang pisahero, Panginoon, ang iyong pong salita, patuloy naman. Ikaw lang, Panginoon, na siya patuloy na maghari sa kanyang pong buhay. Lord, tanging kabanalan mo lang, Panginoon, na siyang mahayag, Panginoon, sa lugar na ito. Tunay, Ama, na sa iyo po namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang buong bulwag ito, Panginoon. Hallelujah! Ikaw, Panginoon, na siya patuloy na maghari. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon, na siya patuloy na dumaloy sa bawat isa. Kaya bisang pa, Ama, ang kini namin na ngayon pa lang, Panginoon, ay magharap ng katagumpayan ay tunay nga, Ama, na ibigay mo po sa amin. Kaya bisang pa, sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsambat, pagdakila, sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kung kayo nagagalak na narito, ganun din po ako ay nagagalak na nakatayo sa inyong harapan sa likod ng pulpito ng ating Panginoon. Hayaan nyo nga po, mga kapatid sa pananampalataya, na tayo ay sama-sama mag-aral ng kanyang salita. Sige po, makibukas kayo sa akin sa John chapter 11, verse 25 to 26. Sabi dito, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit namatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Sige po, ang Diyos ang magpala sa kanyang salita at ang Diyos ang magpaunawa ng kanyang salita. Saglit po tayo pumikit at manalangin. Dakilang Diyos,
lugar na ito, kami ay pumunta upang, Panginoon, sa iisang dahilan, upang ikaw ay sambahin, papurihan, at bigyan ng parangal, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya naman, Panginoon, patuloy kami lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Hinihiling po namin na samahan mo kami sa pagkukulay-kulay ng iyong salita, sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Samahan mo po kaming lahat. Ako na itinayo mo sa harapan ng aking mga kapatid. Hayaan mo maging instrumento lamang, Panginoon, lalo yan ang iyong mga salita. Sabi mo, Panginoon, ikaw ang magsasalita. Ikaw ang magpapaunawa sa amin, Panginoon, ng iyong kalooban. Ganun din, Panginoon, ang panalangin ko sa mga makikinig, sa aking mga kapatid. Samahan mo po ang bawat isa. Ihanda mo ang aming mga puso, ang aming kaisipan, at ang aming mga buhay. Huwag mo pong hayaan mawala ng kabuluhan ang aming ginawang pagpunta sa lugar na ito. Samahan mo kaming lahat. Sa iyo ko po itinitiwala, Panginoon, kaming lahat, ako, ang aking mga kapatid, maging ang Panginoon ang mga nanonood, Panginoon, sa kanilang mga tahanan. Abutin mo sila, Panginoon, at patuloy na iparanas ang iyong kalapitan at ang iyong presensya. Maraming salamat po sa ilahat ng papuri, sa ilahat ng pagsamba, sa pangalan ng aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po. Nakaka-overwhelm po ang tumayo dito. Pero baka isipin niyo po, pastora na po ako. Hindi po ako pastora. Ako po ay likod ng Panginoon, katulad ninyo na inatasa sa araw na ito ng Lord para magsalita. Ang ating pong topic ngayon ay napakasimple ng pamagat, pero naniniwala po ako na ang mensahe ito ng Panginoon ay para sa ating lahat upang patuloy tayong makapaglingkod at makapamuhay ng naayon sa kanyang kalooban. Ito po ay pinamagatan ko na have faith and live. Sa Tagalog po, manalig at mabuhay. So sa ating ganyan, ano ba ang pwedeng pinakamasakit na pwedeng mangyari sa isang tao? Marami po, no? Isa na pinakamasakit na pwedeng mangyari sa isang tao ay magkasakit, tama po ba? Mabigo, maghirap, mamatay o mamatayan. Yan po ang mga pangyayari na pwedeng makapagdulot ng talagang pinakamasakit na pwedeng mangyari sa isang tao. Pero bilang isang Kristiyano, natanong niyo na po ba, ano ang pwedeng pinakamasakit na pwedeng mangyari sa atin? Yun po kasi ay pinakamasakit na pangkaraniwang nararanasan ng isang tao. Pero bilang isang nakakilala sa Panginoon, bilang isang Kristiyano, ano po, naitanong niyo na po ba sa mga sarili ninyo, ano kaya ang pinakamasakit na pwedeng maranasan ng isang Kristiyano? Ito po ang aking sagot bilang isang Kristiyano rin katulad ninyo. Para sa akin po, ang pinakamasakit na pwedeng mangyari sa isang Kristiyano ay mawala ng kapatid kay Kristo. Tama po ba? Magkaroon ng sakit espiritual. Mag-igo sa plano ng Diyos sa ating mga buhay. Maghirap espiritual at mamatay espiritual. Di po ba? Bagamat yung mga bagay na yun na binanggit ko kanina ay nakakapagdulot ng sakit sa atin, nang makilala natin ang Panginoon, lahat ng mga yun ay may bagong pag-asa tayo. Tama po ba? Maghirap man tayo, mabiguman tayo sa mundo, mayroon mang magkasakit sa pamilya natin, lagi tayo may pag-asa sapagkat nasa atin si Kristo. Pag pala Kristiyano ka na, nagiging iba ang nakakapagdulot sa iyo ng kapighatian o sakit sa buhay. At naiba na, tulad pa rin ng dati, may magkasakit pero hindi na pisikal, kundi magkasakit, espiritual, ikaw at ang iyong kapatid sa pananampalataya. Mabigo ang Diyos sa plano niya sa iyo at sa kapatid mo sa pananampalataya. Maghirap ang kapatid mo sa pananampalataya o ikaw maghirap din sa iyong kalalagayang buhay. Kahit pa ang mga bagay na ito ay pwede kong pagdaanan. Hindi po excuse
ang kahit sino. Lahat tayo ay dumadaan na kung minsan tayo ay nasasaktan sapagkat nahihirapan tayo espiritual, nagkakaroon tayo ng sakit espiritual, nabibigo natin ang plano ng Diyos sa ating mga buhay, at nagkakaroon tayo ng damdamin kapag may mga kapatid tayo na nakikita natin lumalayo sa Panginoon. Ang tanong, kung ang mga bagay na ito ay mangyari, paano ako patuloy na mananalig at mabubuhay espiritual? Sabi po dito sa ating pag-aaralan sa John chapter 11 na kung saan ipinakita dito ang buhay ng magkakapatid na Lazaro, Marta at Maria. Ito po, 4 na puntos lang po ito. Sabi ganyan, para patuloy tayong manalig at mabuhay, ito ang dapat nating gawin mga kapatid. Manalangin para sa sarili at sa kapatid. Ipanalangin po natin ang isa't isa. Narinig ko na po ito kay Pastor Rosa, sabi niya, lagi na lang ba ang sarili mo ipag-pray mo? Yung kailangan mo, yung pinagdadaanan mo, hindi lang po pala doon. Sabi ng Panginoon, manalangin para sa sarili at para sa kapatid. Ipanalangin po natin ang isa't isa. Ito po yung makikita sa Santiago chapter 5 verse 15 to 16. Sabi po dito, at pagagalingin ang may sakit, dahil sa panalangin may pananampalataya, ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin matuwid. Huwag na po tayong humanap ng iba. Tingnan niyo po yung mga katabi ninyo. Yan po ay matuwid dahil kay Kristo. Di po ba? Ipagtapat po natin ang ating mga pinagdadaanan at bigyan natin ng pagkakataon ng ating mga kapatid na tayo ay ipanalangin. Kasi kailangan po natin yun upang magpatuloy yung ating pananampalataya at magpatuloy tayong nabubuhay espiritual, makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi pong ganyan, isa pong patunay dito yung nangyari sa magkakapatid na kung saan nakita natin yung ginawa ni Maria at ni Marta. Si Lazaro po kasi ay nagkaroon ng sakit. Siya po ay kaibigan ng Panginoong Yesus. Kung nagbabasa naman po tayo lahat ng Biblia at kilala po natin si Lazaro. Siya po ay nagkasakit at ito po ay humantong sa kamatayan. At nung siya po ay mamatay, ang ginawa ni Marta at ni Maria, nagpasabi sila sa Panginoong Yesus kung ano nangyari kay Lazaro. So doon po nakita natin, nagpasabi. Ibig sabihin sa panahon natin ngayon, hindi man natin harapan makausap ang Panginoon, pwede natin sabihin sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Idulog po natin sa Kanya ang nangyayari sa atin. Kasi pagkamatay po ni Lazaro, may dulot na sakit po yun kay Maria at Marta kasi kapatid po nila yun. Tama po ba? At tayo rin po, kapag may kapatid tayo na may pinagdadaanan, meron din po tayong nararamdaman na sakit para sa kanila bilang kapatid nila kay Kristo. At sila din na nandoon sa sitwasyon na yun, nasasaktan din sila at may pinagdadaanan. Kaya anong dapat natin gawin lahat? Si Kristo ang dahilan kung bakit tayo narito lahat. Kanino tayo dapat lumapit at tumulog? Humingi at isangguni ang ating mga pinagdadaanan. Hindi po ba sa ating Panginoon? So sabi pong ganyan, si Maria at si Marta ay nagpasabi kung ano ang nangyayari kay Lazaro. Mga kapatid, kahit po tayo ay pumupunta rito tuwing araw ng linggo, hindi po natin alam kung ano ang nangyayari sa bawat isa. Tama po ba? Kaya sabi nga ng Panginoon, magsabihan tayo, magpalakasan tayo, kaya nga po tayo nandito eh. Kaya po tayo nasa lugar na to para magpalakasan at para palakasin ang ating Panginoon. Tama po ba? Kung tayo po ay pumunta dito, pagkatapos tayo lumabas, na mahina pa rin, ano po ang ginawa ng Panginoon at ano ang ginawa natin para sa isa't isa? Kaya sabi po ganyan, para magpatuloy tayo sa ating pananalig at pamumuhay ng buhay para sa ating Panginoon. Ito po ang ikalawa natin dapat gawin. Maghintay sa pagkilos ng Panginoon. Huwag po tayo apurado. Minsan, mas apurado pa tayo sa Panginoon. Inip na inip po tayo pagkatapos mo mag-pray. Minsan sinasabi mo, ano ba yun? Nag-pray naman na ako, bakit wala pa rin nangyayari? E dinulog ko na lahat ginawa
ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang Panginoon ang nagtatakda ng lahat ng bagay. Kaya bakit po tayo nag-aapura? Minsan kahit sa sarili nating buhay, naiinip po tayo. At dahil naiinip tayo, ito ang nagtutulak sa atin para gumawa ng mga hakbang na nagpapakitang tayo nagtitiwala na lang sa sarili nating lakas. Ay, wala nang ginagawa ang Panginoon. Ako na nga lang. Ganito na nga lang ang gawin ko. Kaya ang nangyayari po, imbis na yung ating maging aksyon ay makapagdulot ng kaayusan, ay nakakapagdulot ng kaguluhan. Sapagkat hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Manalangin po tayo. Kasunod, sabi ng Panginoon, maghintay tayo sa kanyang pagkilos. Sabi pong ganyan, ang Panginoon ay laging perfect timing, lagi po siyang on time. Pero minsan o madalas, tayo naiinip o nayayamot sa paghihintay. Pero, tandaan po natin na sa ating paghihintay, may itinutulot po itong dalawang bagay. Sabi niya, ito ay nagdudulot ng paglago ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. May dinudulot po yung paghihintay natin sa pagkilos ng Panginoon. Natidevelop po yung ating pagtitiwala sa Kanya at natidevelop din po yung pag-unlad ng ating pananampalataya. Di po ba kasi, di ba, kalaban na naman tao yung naiinip? Sabihin ko po sa inyo, ako na nakatayo dito, isa sa kahinaan ko ay mainipin. Madali po akong magalit pagka ako po'y pinag-iintay. May ganun po akong ugalit. Pero, ito rin pala ay itinuturo ng Panginoon. Na huwag tayong apurado. Sabi nga, ang naglalakad ng matuwid, kung matinig ay malalim. Kasi yung naglalakad ng matuwid, hindi na tinitingnan eh. Dire-diretso na lang eh. Hindi niya nakakita. Pero palang pwedeng makatisod sa kanya. O pwedeng meron siyang matisod. Di po ba? Sabi po ganyan, tingnan po natin dito. Sabi sa John chapter 11 verse 5 to 6. Mahal ni Jesus ang magkakapatid ni Marta, Maria at Lazaro. Gayon pa may tinaraan pa niya ang 2 araw matapos mapalita ang may sakit si Lazaro. Pagkatapos sabihin ni Maria at ni Marta, iparating sa Panginoon na may sakit ang kanilang kapatid na si Lazaro, hindi naman po kaagad nag-apura ang Panginoon na pumunta. Hindi po. Pinalipas niya pa po ang 2 araw. Yung mga kapatid, ito po nga, si Lazaro may sakit at umabot na sa namatay na po pero hindi nagmadali ang Panginoon Di po ba siya nagmadali? Kaya sa ating mga buhay, sa ating mga kapatid sa pananampalataya, kung makita natin na ating mga panalangin para sa kanila o ang panalangin natin para sa ating mga sarili ay hindi pa, wala pang nangyayari, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Hintahin po natin at patuloy lang po tayong magtiwala sa Panginoon at patuloy tayong manalangin. Di po ba sabi na ng Panginoon, pray without ceasing. Hindi lang para sa sarili, kundi para din sa ating mga kapatid. Di po ba? So sabi kanya, paano tayo mananatili sa ating pananampalataya at makakapagpatuloy? Ito po ang pangatlo. Sabi ganyan, manatiling sumusunod sa Panginoon, anuman ang sitwasyon. Manatili po tayong lahat, mga kapatid, na sumusunod anuman ang sitwasyon. Sabi po na John chapter 15, verse 14, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Sabi ng Panginoon Jesus. Sabi ng John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mahal po ba natin ang Panginoon? Amen po, di ba? Kaya nga po tayo nandito. Kaibigan po ba tayo ng Panginoon? Amen! Kaya po tayo nakikinig sa kanyang mga salita. At kaya natin siya sinusunod. Dahil kaibigan tayo ng Panginoon at mahal natin ang Panginoon. Katulad ni Lazaro, ni Marta at ni Maria, kaibigan sila ng Panginoon at mahal sila ng Panginoon. Kaya, manatili po tayong sumusunod sa Panginoon anuman ang sitwasyon ng bawat isa o anuman ang sitwasyon na nakikita natin sa paligid natin. Hindi po yun
maging hadlang sa ating pagsunod sa Panginoon. Kasi hindi naman po yung kapatid natin ang sinusunod natin eh. Hindi po ang sarili natin ang sinusunod natin. Ang Panginoon po ang sinusunod natin. Kaya po tayo nandito at kaya natin mahal ang isa't isa kasi mahal natin ang Panginoon. Kaya tayo magkakaibigan at magkakapatid dahil kaibigan natin ang Panginoon. Huwag po natin kakalimutan yan, mga kapatid. Kung may pagkakataon sa buhay natin na tayo ay hindi makasunod sa Panginoon dahil sa nakikita natin sa paligid natin o dahil sa nakikita natin sa sarili natin. Iisa ang dahilan kung bakit naririto po tayong lahat dahil sa Panginoong Yesus. So sabi po ganyan dito, sa halimbawang ibinigay na nanatiling sumusunod sa Panginoon ay ang mga alagad ng Panginoong Yesus. Sabi po sa John chapter 11 verse 7, magbalik tayo sa Judea, sabi ng Panginoong Yesus. Sinabi niya po ito matapos na malaman na may sakit nga ang si Lazaro at ito nga po ay namatay. Ito po ang sagot ng mga alagad ng Panginoon. Hindi po ba't ka makailan lamang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Sabi gano'n sa kanya, hindi po ba pinagtakaan po kayong batuhin doon? Bakit pa po kayo babalik? Paraphrase po. Ito po ang sagot ng Panginoon na nakapagbigay sa akin ng medyo mahaba-habang sandali para i-analyze po at hingin ng tulong ng Diyos para maunawaan ko po yung sagot niya. Kasi ito po ang sagot ng Panginoon. Sabi niya, hindi tayo dapat matisod dahil lumalakad tayo sa liwanag. Ito po ang sagot ng Panginoon eh. Ito po yung direct na sagot niya. Sabi niya ganyan. Sabi niya po, sinabi ni Jesus, hindi natitisod ang lumalakad kung araw sapagkat nakikita ninyo ang ilaw ng sanlibutan ito. Natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus dyan? Sinasabi niya po sa atin na, kayo, bakit kayo natitisod? Sa mga pagsubok. Yun po ang tugon niya sa mga alagad niya. Bakit kayo matitisod sa mga pagsubok? Alalahanin ninyo na kayo ay lumalakad sa araw. Alalahanin ninyo na kayo ay lumalakad sa ilaw. May tanglaw kayo sa sanlibutan at ako yun, sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad. Mga kapatid, ganoon din po sa panahon natin ngayon, manatili tayo sumusunod sa Panginoon sapagkat hindi tayo lumalakad sa dilim. Alam natin ang ating nilalakaran dahil tinatanglawan tayo ng Panginoong Yesus. Ano po sabi ng Panginoong Yesus? Sabi niya ganyan sa John chapter 8 verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman. Mga kapatid ko kay Kristo, tayong lahat ay hindi na lumalakad sa kadiliman sapagkat tinanggap natin ang Panginoong Yesus sa ating mga buhay. Gumabi man literal, hindi gumagabi ang ating mga buhay sapagkat kasama natin ang Panginoong Yesus. Kahit ano pa ang sitwasyon na ating kinalalagyan, kahit ano pa ang sitwasyon ng mga kapatid natin na nakikita natin, hindi tayo matitisod doon. Sapagkat tayo ay may liwanag ni Kristo na laging tumatanglaw sa atin anuman ang sitwasyon ng ating buhay. So sabi ganyan ng Panginoon, sino ang lumalakad sa dilim? Sabi po ng John chapter 11 verse 10, natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang mga walang pagkakilala at hindi pa tumatanggap sa Panginoong Yesus na siyang ilaw at liwanag ng sanlibutan, sila ang mga lumalakad sa dilim at natitisod, mga kapatid. Sila ang natitisod. Kaya nga kapag nakita nila tayo na hindi natin pinamumuhay si Kristo sa buhay natin, natitisod sila. Ano po sinasabi ng mga tao wala pang pagkakilala kay Kristo? Pag nakita nila tayo na hindi namumuhay kay Kristo, born again ba yan? Bakit ganyan? Ay, hindi na ako magsisimba dyan. Ba't ako maniniwala dyan? Eh siya nga, hindi naman nakikita sa buhay niya yung sinasabi niya. Kaya po sila natitisod. Kasi wala
sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Sabi ng Panginoon, hindi ka dapat matisod. Hindi kayo dapat matisod. Dahil nasa inyo ako. Ako ang ilaw ng inyong buhay. Ako ang magpapaunawa sa inyo ng mga bagay na hindi nyo maintindihan. Lumapit po tayo sa Panginoon. Kung tayo naguguluhan at naniniwala po ako, at alam ko po, kayo din, tinutugon tayo ng Panginoon. Ipinauunawa ang mga bagay na hindi natin nauunawaan. So sabi po dito ng Panginoon, patuloy tayong maglingkod at sumunod sa Kanya. Anuman ang sitwasyon sa ating buhay, anuman ang sitwasyon sa buhay ng ating mga kapatid, hindi na po tayo dapat natitisod. Kaya kung hindi ka sasamba, dahil sasabihin mo, bakit nga si brother, bakit nga si sister, ganun yung kanyang ginagawa. Diba ba? Hindi po tayo natitisod. Dahil alam po natin lahat, tayo ay naririto sapagkat patuloy tayong umaasa sa Panginoon. Patuloy tayong umaasa dahil ang Panginoon hindi pa naman tapos sa mga buhay natin. Huwag mong madaliin ang Panginoon sa buhay ni sister. Huwag mong madaliin ang Panginoon sa buhay ni brother. Kasi anong karapatan nating magtanong sa Diyos na humuhubog sa atin kung paano niya huhubugin ang bawat isa? May karapatan po ba tayo magtanong? Sasabihin na, Panginoon, bakit gano'n mo hinuhubog si sister? Panginoon, bakit mo gano'n hinuhubog si brother? Wala po tayong karapatang magtanong sa ating Panginoon. Tandaan po natin, ang sabi ng Panginoon, isa lang ang iniwan niya sa ating utos. At tungkulin, mahalin natin ang isa't isa. Mahalin po natin ang isa't isa, mga magkakapatid. Para patuloy po tayo makapagpatuloy na makapaglingkod at patuloy ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ika-4 po, sabi pong ganyan, magtiwala ng lubos sa Panginoon. Ito po ay live verse ko. Sa tuwing na-encounter ko po ang Bible verse nito, may dulot po talaga siyang galak sa aking puso. Paalala po sa akin ng Panginoon. At alam ko po, ganun din sa inyo. Sabi po ng Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6. Kaya may ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ang sanggunian sa lahat mong balak, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Kaya po tayo tumitingin sa kapatid natin. Kasi ang totoo, hindi na yata tayo sumasangguni sa Panginoon. Lumalakad na po tayo ng sarili natin. Huwag po natin kalimutan. Sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka, sabi ng Panginoon, ng lubos. Sabi niya, huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sapagkat alam natin, ang karunungan ng tao may limitasyon. Ang pag-unawa ng tao may limitasyon. Sabi nga ni Pastora, ano ba ang hiwaga ng karunungan? Ito po yung nire-research niya. Sabi niya na po nung nag-NOP kami ng Friday. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, nag-uumpisa kang maging marunong kung natatakot ka sa Diyos. Matakot ka sa Diyos. Sa tingin mo ba, nakikita mo mabibigyan mo pa ng puwang sa puso mo ang kapintasan ng iyong kapatid o ng iyong kapwa? Hindi. Hindi mo siya husgahan kasi matalino ka at marunong ka dahil may takot ka sa Diyos. Di po ba? Bilang Kristiyano, bilang magkakapatid, kahit ang mga taong wala pang pagkakakilala kay Kristo na ipinapanalangin natin, magtiwala po tayong lubos sa Panginoon. Lagi po natin pinag-aaralan, hindi nawawala ng kabuluhan ang ating mga ginagawa. Mga kapatid, hindi rin nawawala ng kabuluhan ang ating mga panalangin. Alam na alam po natin lahat yan. Yan po ay ipinauunawa sa atin ng Panginoon. Sabi po dito, yan po, sabi po ganyan ng Panginoon, tubos tayo magtiwala sa Kanya. Tingnan po natin, paano niya ito ipinakita sa pangyayari sa buhay ni Lazaro, ni Marta, ni Maria, at ng kanyang mga alagad. Sabi po ganyan, magtiwalang lubos sa Panginoon. Paano niya po ito pinakita sa kanyang mga alagad?
Sabi po ng John 11:15, ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon, upang kayo'y manalig sa akin. Pinakita niya po na magtiwala kayo sa akin, manalig kayo lubos sa akin. Kasi nakita niyo po yung mga alagad na sinasabi nila sa Panginoon Jesus, pupunta pa po ba kayo doon, Panginoon? Alam niyo nga po, pinagtangkaan na kayong baguhin doon eh. Pero sabi ng Panginoon, ang mga bagay na ito nagaganap para manalig kayo sa akin. Sabi ng Panginoong Jesus, ayun no? Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon. Pupunta pa lang po, upang kayo'y manalig sa akin. Kaya mga kapatid, kung nangyayari man po ang mga nangyayari sa buhay natin at sa buhay ng ating mga kapwa mananampalataya, nangyayari po yan para manalig tayo sa Panginoon. At huwag tayong manangan sa sarili nating lakas at karunungan. Kahit po, ikaw ay tumatayo na dito sa harapan, kahit ikaw ay nagpapaawit na, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ang mabago sa kapatid mo. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ang mabago sa sarili mo. Kaya ang mga bagay ipinapahintulot ng Panginoon upang, sabi niya, sa buhay ni Lazaro, sa buhay ng mga alagad, kaya niya pinapahintulot. Una, upang manalig tayo sa Kanya. Pangalawa, bakit po ito pinapahintulot ng Panginoon? Tingnan niyo po, sabi niya ganyan. Bakit kailangan mangyari ang mga bagay na ito? Sabi ganyan, ng John chapter 11 verse 4, nangyari ito upang maparangalan ang Diyos. At sa pamamagitan nito ay maparangalan din ang anak ng Diyos na ang Panginoong Jesus. So nangyari sa buhay ni Lazaro, nangyari din niya sa buhay ng mga alagad ng Panginoon, na witness nila. Bakit? Para maparangalan ang Diyos Ama at ang Panginoong Jesus. Kaya kung may nangyayari man sa kapatid mo, may nangyayari man sa'yo, nangyayari ang mga bagay na yun, huwag ka na magtanong. Nasasabihin mo, Panginoon, bakit pag gano'n ako naging Kristiyano, saka naging mahirap ang lahat? Lagi po natin sinasabi at lagi natin naririnig, kung kailan tayo mahina, doon malakas ang Panginoon. Doon natin lalong napapatunayan yung kanyang kayang gawin sa buhay natin. Doon din napapatunayan ng kapatid natin kung gaano makapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya, huwag po natin questionin kung paano tayo hinuhubog ng Panginoon at kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Sabi pa po dito, sabi pa po ganyan, bakit kailangan ang mga mangyari ang mga bagay na ito? Sabi po ganyan, sa buhay ni Marta at ni Maria, sabi ganyan, para maibalik, magkaroon ng pananampalataya. Alam ko naman po may pananampalataya na ang bawat isa, pero ang Panginoon ay hindi humihintulong. Ang gusto niya, maging lubos ang pananampalataya ng lahat ng tumanggap sa Kanya. Si Maria at si Marta ay mga Kristiyano na. Pero bakit nangyayari pa rin ang mga bagay na yun sa kanilang buhay? Namatayan sila ng kapatid at nangyari yun, nagkasakit si Lazaro nung wala ang Panginoong Jesus. Sabi ganyan ni Maria, Panginoon, kung narito po kayo, hindi po sana namatay ang aking kapatid. Sa verse 32, sabi ni Maria, sabi naman ni Marta sa John 11 verse 25 to 26, sabi ganyan, Opo, Panginoon, naniniwala po ako, kaya niyo pagalingin, kaya niyo pong buhayin ang aking kapatid. Kasi sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, pinaniniwalaan mo ba ito na mabubuhay, na ako ang pagkabuhay? Sabi ni Marta, Opo, Panginoon, opo naman. Ganun din tayo, di ba? Naniniwala po kami, Panginoon. Opo, opo. Pero ang Diyos na nakakaalam ng puso natin at isip natin, minsan sinasabi natin, opo, pero hindi pala. Minsan sa pagtingin natin, opo, nananalig po ako, pero hindi pala. Kaya nga lagi kong sinasabi, salamat sa Diyos na nakakasaliksik ng ating kaisipan, ng ating puso at ng ating buhay, sapagkat siya ay nakakaalam ng lahat. So sabi ganyan, pagdating sa John chapter 11 verse 29, sabi ganyan ng Panginoong Jesus. Kasi si Lazaro po ay inilibing na sa kuweba at hinarangan ng bato. Napapahimutok ang Panginoon. Sabi niya, Maria, kasi si Maria po umiiyak eh. Sabi niya ganyan, Panginoon, talagang naghihinagpis po siya. Kasunod niya po
napapahimutok. Napapahimutok kasi sinabi niya kay Marta, ipatanggal mo yung tabing. Sabi niya ganyan, yung harang na bato. Sabi ni Marta, Panginoon, 4 na araw na po siya nakalibing. Mabaho na po, nangangamoy na. Ano po sabi ng Panginoon sa kanya doon? May sinabi po ang Panginoon ulit sa kanya. Sabi niya ganyan. Sabi po ng Panginoon sa John chapter 11, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo? Sabi niya, kung gaano kadakila ang Diyos. Pero tinanong niya si Marta, Marta, naniniwala ka ba? Sabi niya, opo, nananalig po ako, sabi ni Marta. Pero nung sinabi niya, tanggalin mo yung harang na bato, sabi niya, Panginoon, 4 na araw na po yan, mabaho na. Pero sinabi niya, nananalig siya. Nakita po natin, tayo rin bilang mga Kristiyano, ganito rin po tayo kay Marta Sinasabi natin, opo, Panginoon, nananalig po ako. Pero pagkatapos nun, may pagdududa naman tayo. Pero sabi ng Panginoon kay Marta, Marta, sinasabi ko sa iyo, kung mananalig ka, makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. Nako, sa buhay ng mga alagad, nakita natin kung paano ipinakita ng Panginoon na kailangan silang magpatuloy sa paglilingkod, anuman yung mga pagsubok na pwede nilang kaharapin, o anuman ang nakikita nila sa mga taong walang pananampalataya o maging sa kapatid sa pananampalataya, magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Nakita natin sa buhay ni Marta at ni Maria na kahit Kristiyano na, dumarating sa punto ng buhay natin para tayo si Maria naglulupasahin. Iyak ng iyak at naghihinagpis. Nakita ko nga po yung sarili ko kay Maria. Kasi ganun po ako, iyakin po ako. Pero sabi ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay nangyayari at pinahihintulutan niya para makita ko kung gaano kadakila ang Diyos. Yung mga kapatid, so sabi ganyan, hindi lang yun. Hindi lang nangyayari ang mga bagay na yan para sa mga alagad ng Panginoon, sa mga tumatayong lingkod ng Diyos dito. Hindi lang pinahintulutan ng Panginoon na mangyari ang mga bagay na yan o sitwasyon na mahirap sa buhay natin, sa buhay ng mga kapatid natin sa pananampalataya, para sa mga kapatid natin tumatayo o workers ng Lord, kung hindi para din sa mga nakikinig, sa mga nananampalataya kagaya ni Marta at Maria. Hindi lang para sa kanila, maging sa mga walang pananampalataya. Kasi po, nandoon ang mga Hudyo na wala pang pagtanggap sa Panginoon. Nakita nila ang naging reaksyon ni Marta, ni Maria. Pero, alam niyo po ba, nang ma-witness nila ang pagkabuhay ni Lazaro, sinabi ng Panginoon, Lazaro, Lazaro, lumabas ka. At lumabas nga si Lazaro, nakabalot po siya sa kamay at sa mukha. At sabi ng Panginoon, alisin niyo ang kanyang balot. Binabalot po pala yung parang kung mati ang na-imagine ko dito. Binabalot yung patay. Pagkatapos ay tinanggal nila at buhay si Lazaro. Nung makita po ito ng mga Hudyo, alam niyo po ba kung ang nangyari? Sabi ganyan. Sabi sa John chapter 11 verse 45, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ng Panginoong Yesus at nanalig sa Kanya. Kita niyo po? Nanalig din kahit ang mga walang pananampalataya nang makita nila ang nangyari sa buhay ni Lazaro. Hindi perpekto si Marta. Hindi perpekto si Maria, hindi rin perpekto ang mga alagad ng Panginoon. Pero dahil sa mga bagay, pangyayari na pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa kanila, ito ay naging daan para manampalataya, maging ang mga walang pananampalataya pa sa Kanya. Kaya mga kapatid, nagtatanong pa po ba tayo? O patuloy tayong mananalangin? Patuloy tayong maghihintay, patuloy tayong lalakad at susunod sa Panginoon, at lubos tayong magtitiwala sa Diyos. Kung nais po nating patuloy na manampalataya at mabuhay, espiritual, buhay na nakaugnay kay Kristo,
Mga kapatid, sundin po natin ang inuutos ng Panginoon. Ipanalangin natin ang isa't isa. Maghintay tayo at magtiwala sa kanyang pagkilos, lubos na pagtitiwala, at sumunod tayo. Huwag natin itigil ang ating paglilingkod sa Kanya. Hindi po tayo naglilingkod sa tao. Sa Diyos po tayo naglilingkod. Hindi ko po sinasabi sa inyo na, kahit na anong gawin na ng mga Kristiyano, okay lang yun. Paano nga hindi ako titingin sa tao, napapatingin ako At nahihirapan ako. Parang gusto ko nang huminto. Kapatid, may Diyos po tayo na tinitingnan. Katulad nila Marta at Maria at ng mga alagad, hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. Hindi ko po sinasabing magpatuloy kayo na maging mahina at maging lisensya po ito sa inyo para kayo ay patuloy na makagawa ng masama o mali. Tandaan po natin, salamin tayo ng Panginoong Yesus sa mga taong walang pagkakakilala. Sila po ang matitison. At pag sila'y natison, paano natin sila ilalapit sa Panginoon? Hindi po ba ang ibinigay sa atin ng Panginoon na misyon natin? Ipakilala natin siya. Tayo-tayo na lang po ba dito? Tayo-tayo na lang po. Hindi na po ba natin papakilala ng Panginoon? Hindi po ba hindi? Kaya huwag natin gamitin lisensya na mauunawaan naman ng mga kapatid ko kung bakit nagawa ko to Hindi rin po lisensya yun, mga kapatid. Patuloy nating nasahin na tayo ay magpatuloy sa ating Panginoong Jesus. Dito ko po gustong magwakas. Sabi po ng Hebreo, makibukas po kayo sa akin kung may Bible po sa chapter 12 verse 2, sabi po dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. At siya rin nagpapasakdal nito dahil sa kadalangang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Mga kapatid, ituon natin ang ating paningin sa Panginoong Jesus. Tayo po ang sinasabihan ng Panginoon dito. Hindi po yung wala pang pagkakakilala sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin sa kanila, uy, kay Kristo ka tumingin. Tapos pinapakilala natin ang Panginoon. Hindi po pwede. Titingin talaga sila sa atin, sa ayaw natin at sa gusto. Kaya ganun kahalaga na makita ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Pero tayong mga nandito na, ito ang sabi ng Panginoon, ituon natin ang ating paningin sa Panginoong Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos hindi pa tapos sa atin. Patuloy niya tayong inuhubog. Patuloy niya tayong pinababanan. Dahil sa kagalangan na naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Lagi po nating alalahanin na ang Panginoong Yesus ay napako sa krus para sa akin at para sa iyo. Para sa ating lahat. At hindi ikinahiya ng Panginoon yon kahit pa siya ay Diyos. Kahit pa siya ay Diyos. Ginawa niya ang mga bagay na yon para sa atin. Kaya mga kapatid, tingnan natin ang ginawa ng Panginoon. Kung hindi siya nahiya na gawin yun, tayo po, dapat tayong mahiya sa Kanya kasi ginawa niya na ang lahat para sa ating lahat. Patuloy natin paglingkuran ng ating Panginoon. Patuloy tayong mamuhay ng naayon sa Kanyang kalooban. Sige po, tayong lahat ay umawit at minsan pa, ibigay natin ang pagsamba. Pagsambang hindi nakakahiya sa Diyos na nag-alay ng Kanyang buhay para sa atin. Ibigay natin yung pagsamba na katanggap-tanggap sa Kanyang harapan. Ibigay natin ang ating pagsamba ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, at gawin natin yun, mga kapatid, ng buong lakas.
wakas, sapagkat ibinigay ng Diyos ang unang buhay para sa atin. Makita ng Diyos ang tunay na pagsamba sa lahat ng naririto at maranasan ng bawat isa ang kalamitan at presensya ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. Sa aming pagsunod at kadalasay na
Praise God po. Salamat po, Sister Jenny Nava, sa isang napakagandang mensahe para sa ating lahat. Sa araw po na ito, tunay po na napakabuti po ng ating Panginoon sa buhay po nating lahat, na ito po ay isang paalala sa atin na kung tayo po ay lumalakad po sa liwanag, hindi po tayo matitisa dahil magiging maingat po tayo sa ating pong mga paghakbang at sa ating pong mga desisyon. Kaya salamat po sa ating pong Panginoon. Maaaring yung iba po sa ating mga kapatid, di pa po nila alam na okay na po na mag-attend ang 15 years old hanggang 65 years old. At sabi ko nga po, kulay lang ng buhok ang mga seniors. Salamat sa Lord dahil wala pong nakikitang maputi ang buhok. Puro bagong kulay po ang ating mga seniors. Ayan, kaya hindi po natin ma-assess kung ilang taon na po sila dahil mga itim na po yung buhok. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dadako sa ating pong ikalawang bahagi ng ating pong gawain. Amen. Ang pagtanggap ng banal na hapunan.